sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Ganyan din yan. Halimbawa, nakikipag-isa ka sa Panginoon. Kung sa literal na buhay, nakipagtali ka. Pero sa Espiritu yan, nakipag-isa ka sa Panginoon. Yung Espiritu mo, nakipag-isa ka sa Panginoon. Yung bunga dyan, normal na pamumuhay. Ganyan din yan ang nagiging sitwasyon sa babaeng Suel. Kung nakipag-isa ka sa uri ng kanyang pamumuhay, nakipagtali ka sa kanya, yung talik, hindi yan literal ha. Ang katumbas niyan, ito yung ginaya mo yung kwan niya. Kumbaga, sinunod mo yung uri ng pamumuhay niya. Ayun, naging isa na kayo kasi yung pamumuhay nito, kaya nga binansagang Suel, di ba? Kahalayan, yung ikaw, halimbawa, vlogger ka. Oh, bakit mo pinapahiya yung sarili mo? Pinapakita mo yung sensitibong parte ng katawan mo. Ano ba yung dahilan? Gawain man yan ng Suel, di ba? Wala siyang pakialam kung ano yung dignidad niya. Ganyan din yan. Yung ugali niya, nagiging ugali mo rin. Wala ka nang pakialam kung ano yung magiging feedback yan sa katauhan mo. Ang mahalaga sa iyo, pera. Bahala masira yung kwan mo, yung pangalan mo sa imahe ng maraming tao. Ang mahalaga para sa iyo, magkapira ka lang. Ugali yan ang Suel. Kaya, kumbaga nakipag-asawa ka sa babaeng ito ba? Ito na yun, no, nakipagtali ka. Isa na kayo dyan. Yan yung kwan dyan, katumbas dyan. Hindi ba niyo alam na nagiging isa ang katawan ng babaeng ng bayarang babae? Ito, bayarang babae man to, di ba? Yan. Kung ano yung ginagawa nito, sinusunod mo rin. Katulad ka na niya. Pero kung ito yung kon mo, yung nagiging kasintahan mo, magiging isa mo, hindi mo yan magagawa yung nakawalang hiyaan yan sa sarili mo. Kung hindi mo yan magagawa yung pumatay ka ng tao para lang sa pira. Yan. Diba? Pero pag ito, yung tinutukoy kasi dito guys, yung nakalagay dito sa Korinto, ito yung babaeng Suel din. Yan. Kaya sabi ko, yung aklat ng pahayag at aklat ng mga propeta, halimbawa natin yung Korinto, tapos yung Tesalonika, dugtong-dugtong lang yan, ginawan lang yan ng kuan ng Panginoon dito, kumbaga talinghaga dito, pero kadugtong yan doon sa pahayag, yung pinupunto ng Panginoon, bakit niya ito ginawa na talinghaga or pangungusap, nang ma-figure out natin yung katauhan ng babaeng Suel. Kasi ito yung rina ng kahalayan ba? Dakilang Babylonia, di ba? Yan yung ibig sabihin dyan. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng babayarang babae at nang nakikiapid sa kanya? Kung nakiapid ka, nakisiping ka sa uri ng pamumuhay niya, wala na, pareho na kayo ng pamumuhay dyan. Tignan nyo yung mga babae dyan sa Facebook. Pinapakita na nila yung lamang loob nila dyan, yung kwan. Sila, ito di ba, ito yung dahilan kung bakit nagkasala yung mga tao sa buong mundo. Ikaw, halimbawa ka, maganda ka babae. Tapos, maganda. Tapos, ginamit mo yung kagandahan mo, yung katawan mo. Bakit mo ginamit yung katawan mo? Para maraming mag-like, maraming mag-follow sa'yo. Kasi, kalaswahan na yung pinupuhunan mo ba? Ikaw na yung nagiging dahilan para magkasala yung ibang tao. Ngayon, yung ginagawang mong iyan, na hinahatak mo yung ibang tao para magkasala dahil sa ginagawa mong pagpapakita ng kalaswaan sa katawan mo, paparusahan ka dyan ng Diyos kasi, di ba? Kumbaga, iisa na kayo ng ugali ng Suel. Yan, yung ginamit niya yung katawan niya, yung ugali niya para yung mga tao dyan, mga kalalakihan dyan, maakit niya. Kasi bakit ginawa yan ng mga babae? Halimbawa, ikaw babae ka, ginamit mo yung katawan mo. Bakit ginawa mo yan? Dahil sa pira, di ba? Isus, marami man yan sa panahon natin. Di ba? Marami yan sa panahon natin ngayon na mga sexy vlogger, ginagamit nila yung magbra-bra sila, mag-content sila ng kalaswahan dyan. Hindi na iniisip na hindi na iniisip na yung Facebook, may mga batang makapanonood. Yan.
Kasi wala silang pakialam kung marami silang mahatak, marami silang makuha na mga tao kasi yung iniisip lang ng mga yan, mga iniisip nyo lang, yung pera lang, di ba? Kasi kung iniisip nyo, hindi ko ito gagawin kasi ako yung magiging dahilan para magkasala yung ibang tao. Kung gagawin ko ito kasi na ito kaning kalapastanganan na ito sa sarili ko. At hindi lang yan sa sarili mo, hindi mo lang nilalapastangan yung sarili mo, pati na rin yung Diyos na naninirahan sa iyo. Hindi talaga yan, halimbawa, ito na, ginawa mo na yan. Do you think naninirahan kay Kristo dyan sa puso mo? Kung ginagawa mo yung naguhubad ka dyan? Siyempre, ito yung sinusunod mo. Yan yung sinasabi doon sa Thessalonica na nakaupo na yung suwail sa templo ng Diyos kasi yung templo na tinutukoy dyan, ito yung katawan natin. Sinusunod na yan ng karamihan ng tao yung pag-uugali ng babaeng suwail. Yan, kayo guys, kung gamitan niyo ito ng malawak na pangunawa, maunawaan niyo ito. Hindi ba ninyo na alam na nagiging isa ang katawan ng babaeng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Yan. Kung ano yung pamumuhay na taglay nito, tapos ginaya mo, pagayan yan, naging isa na kayo. Pagtalik, talinghaga lang yan. Pero, i-explain mo to sa ibang pagkaka-explanation, iyan yung explanation ko ngayon. Isa na kayo sa uri ng pamumuhay. Halimbawa, pumatay ka ng tao, ugali man yan na soil. Lumaban ka sa ina mo. Kaning gawan mo ng kasalanan yung kapwa-tao mo. Do you think ugali yan ng Panginoon? Hindi yan ugali ng Panginoon, ugali yan ng suwail. Marami pa yung iba, mga bata ngayon. Kung lumaban sa mga magulang nila, wala nang respeto. Pati yung mga matatanda ngayon, wala ring dapat sila yung magiging inspiration sa mga kabataan para ano yung nangyayari sa mga matatanda ngayon. Sila na rin kasi sinasabi nga doon na sa Book of Thessalonica na ang huling paghihimagsik. Yung ibig sabihin niyan, yung huling paghihimagsik, lahat na ng tao sa mundo maghihimagsik na sa Diyos. Yung ibig sabihin ng paghihimagsik, ito na yung paglapastangan nila sa Diyos. Yung patay, wala na silang respeto sa moralidad, wala na silang respeto sa maka-Diyos na gawa, yung pagiging makatao, yung respeto sa sarili, wala na yan sa panahon natin ngayon kasi hindi yan mapapalpak kasi yung nakalagay doon sa Thessalonica, yung ang suwail, yung huling paghihimagsik. Buong mundo ngayon, yung kaugalian at tinataglay ng mga kabataan ngayon, kahit mga matanda ngayon, wala na. Iilan na lang sa panahon natin ngayon yung nananatiling tapat sa Panginoon, yung namumuhay ng may kabanalan at sa kalooban niya. Pero karamihan talaga, ito na yung kinukuha nila, sinusunod, yung suwail. Yan yung ibig sabihin na ang suwail na ang kinikilalang Diyos ng lahat ng karamihan ng tao ngayon sa mundo. Sa panahon natin ngayon, may mga matatanda nga dyan, may mga matatanda nga dyan kumuan, nagbablog dyan, nag-iihi dyan. Yan, magsample tayo ng video Sample tayo Pakita natin yung sino yung mga walang hiya dyan, mga vlogger dyan. Yan, halimbawa natin to. Di ba? Hindi ko na yan ikukuha yung pangalan kung sino ang babaeng to. Yan. Iisa lang ito sa karamihan. yung pinapakita nila yung parte ng katawan nila na malalaswa. Do you think pinapakita, ginagawa kaya nila yan? Kung walang dahilan? Ginagawa nila yung puhunan yung katawan nila, yung magandang hubog ng katawan nila para marami silang maakit. Noong panahon kasi, sa panahon ng Panginoon, balik na tayo kasi baka mapaul tayo dyan. Kasi sa panahon kasi guys, sa sinaunang panahon, sa Panginoon ng Panginoon, yan. Yung kasuotan ng babae, katulad ng, kita nyo yung kasuotan ng Muslim, yan. Yan yung nila
sinusuot nila. Kahit nga nandiyan yan sa Biblia, yung kuan talaga yung kahit ultimo buhok nila, tinatakpan nila. Pero ito, kilala nyo ito, yung babaeng ito? Yan. Tony Fowler man ito. Kahit tignan yung video nito, grabe yung kawalang hiyaan nito guys. Oh, tapos, yun ha, yung grabe yung kawalang hiyaan niya ha. Pero ano yung nakikita nyo doon sa like, kahit alam nating mali yung ginagawa niya, marami pa yung nagkakagusto sa ginawa niya. Kasi bakit? Ang mga taong nagla-like dito, ito yung mga taong din, na sari-sari yung mga tao dito, may nagagalit, may natutuwa, may mga manyakis. Yan yung real talk talaga dyan. Testingan natin ni Play ha. Wait, baka bigla kitang mahil. Yan, tignan nyo yan. Do you think kung si Jesus Christ yung sinusunod ng babaeng ito, magagawa niya kaya yan? Halos hindi na yan nagtakip sa dibdib niya. Kitang-kita na yung iwan ko lang yung utong niya. Yan. Satanista to. Si Satanas yung kumukontrol sa puso't isipan nito. Grabe yung tapos hindi pira yung 10 million views. Tapos yung like, yan. Hindi ito ginagawa dahil nainggit ako sa spiral lang, hindi ko yan hangad. Yan, ito na. Kasi bakit instead na magalit yung mga tao, bakit marami pa yung nag-like, nag-heart, nag-react ng tawa? Kasi propesiya din ang bagay na yan, na sa mga huling araw, yung masama magiging mabuti. Tapos yung mabuti magiging masama. Yan. Hindi lang ito, marami pa itong kasamang mga vlogger na kahit yung si Wasmos, yung niyang si asawa niyang Stonit. Yan. Mga malalaswa din yung mga kinuan nila dyan. Kahit nga yung mga yung mga rap nila, Battle of the Kwan, anong pinagkalalabas ang mga bunganga nila dyan. Yan. Hindi lang yan sa Pilipinas na nangyayari, sa buong mundo na yan, lalo na dyan sa Amerika, sa Europa. Yan, yung uri ng pamumuhay nila, ginaya ng mga taong ito. Kasi pagkakaiba yung ginawa mo, gumawa ka ng video tapos litaw yung parte ng katawan mo, dyan ka na. Sikat ka talaga dyan kasi, di ba? Alam natin din na yan kailangan sabihin. Kumbaga, manyakis, kumbaga ba? Yan. Yan yung ibig sabihin ko. Marami pa yan dito sa Facebook ay Suboy Tapang. Asos, kung kumakain dyan ang tayo dyan. Yung mga ito guys, ito. Do you think yung mga taong ito, yung gumagawa sila ng content ng ganyan? Yung pinapakita pa nila sa social media? Magagawa kaya nila yan? Kung hindi sa pangalan ng pera? Wala, may dahilan talaga yan. Ganyan na, di ba? Kung matino yung pag-iisip mo, gagawa kaya ng kawalang hiyaan sa sarili mo, tapos ipopost mo sa Facebook, makikita ng buong mundo. Hindi nila yan. Yung mga taong ganito, handa nilang ibinta yung sarili na sa demonyo para lang sa pera. Hindi. Kahit yung mga nagbibigay ng tulong dyan, hindi man yan gagawa ng tulong kung hindi sila makabenepisyo dyan. Real talk lang. Yan, yung mga naipakita ko, yung marami din dito nakikita ko ba, kahit sa Facebook, sa YouTube, mayroon din yan. Kahit sa TikTok nga. Yan, mga kalasuhan or kawalang hiyaan sa sarili, pinapahiya yung sarili sa harap ng publiko para sa pera. Yan yung nagiging ngayon, sistema sa panahon natin ngayon. Kaya, yung sinasabi doon sa Thessalonica, yung huling paghihimagsik laban sa Diyos, nagaganap na yan. Ngayon, yung balikan muna natin. Balikan natin to. Ngayon, yan yung sinasabi dyan. Wag nating lapastanganin yung templo ng Diyos pamamagitan ng pagpapahiya sa sarili sa harapan ng maraming tao or sa publiko. Kasi banal yung templo ng Diyos. Ito yung, Holy God, Mighty God. Binigay niya yung kaisa-isang buhay ng kanyang anak para yung buhay natin masave mula sa
pagkaka pagkakasira doon sa impyerno. Tapos yung gagawin mo sa kabila ng ginawa ng Diyos sa ating mga makasalanan, isusuklian mo siya ng ganyan. Gagawin mo yung panghahatak o pamagkasala yung iba. Yan yung isusukli mo sa nag-save sa'yo mula sa pagkakasala. Hindi mo yan magagawa kung ito yung naninirahan sa puso't isipan mo, di ba? Yan. Yung pag-iingat mo sa sarili mo, yung pag-iingat mo sa kapwa-tao mo, yung pagdisiplina mo sa mga anak mo, yan yung kalooban ng Diyos. Kasi minsan din kasi, may mga tao din kasi dyan, sa panahon natin ngayon, ang inakala nilang makakabuti, makakasama pala. Halimbawa, may anak ka. Halimbawa, tapos, hindi mo na didisiplina, hindi mo sinasabihan ng ganito, ganyan. Inaakala mo makakabuti yun sa kanya, pero nakakasama pala yun. Kasi, sabi nga ng Diyos sa sulat niya, hindi nakakasama yung pagpalo sa isang bata kung ito ay nakakatuwid sa kanya. Yan, kaya marami din yung mga bata ngayon, yung kabataan ngayon, lalaki yung ulo, hindi na nakikinig sa payo ng magulang kasi kasalanan din kasi nila yan. Bakit tumaking ganyan yung anak nila? Hindi nila dinidisiplina ba? Yan. Kasi, di ba? Yan lang yun eh. Kahit nga yung Diyos, hindi man niya, ayaw niyang gustong umalis tayo sa sa presensya niya kasi pag umalis ka kasi sa presensya sa Diyos, mapapahama ka talaga. Ganyan lang man diyan, di ba? Yung katigasan ng ulo mo, yun din yung magiging rason para mapahamak ka. Yun din yung ikakapahamak mo. Pero pag namumuhay ka sa kalooban niya, di ba? Halimbawa natin, nasa Panginoon ka, isipin mo, careful ako, tapos tulungan ko yung mga tapos magtrabaho ako, hindi ko abusuhin yung katawan ko, hindi ko gaganyanin, dapat marunong ako makisama, tapos higit sa lahat, turuan ko yung anong nalalaman ko patungkol sa mabuting balita, ganyan. Ang sa ganon, mahila mo sila papunta sa Panginoon. Yan. Pag umalis ka dyan sa kalooban ng Panginoon, sa batas niya, so, siyempre, dalawa lang man yun, di ba? Kabutihan at kasamaan, dito ka mapupunta. Dito. Mahirap ka na. Yung pag-iisip mo, gulong-gulo pa, double kill ka dyan. Minsan, yung diskarte kasi din ng suwail, mag-ooperate ito ng pira eh. Halimbawa, ang buti kang tao, uupiran kayo nito ng kayamanan. Halimbawa natin sa Manny Pacquiao, yan, halimbawa lang natin. Malapit yan dati sa Panginoon. Down to earth yan, nakikinig yan sa advice ng Diyos, ng mga tao sa kanya, yung ano makabuti. Ngayon, yung naging mayaman na siya, medyo ugali niya, nag-iba. Mataas na yung pride niya. Yan, kasi kukuha niya lahat eh. Hindi na siya nakikinig sa advice ng mga taong gusto siyang eh. Yan. Gagamitin niya ng suwail para yung taong malapit sa Diyos noon magiging masama sa pamamagitan ng pera. Sample ko lang yun. Yan yung talino ng suwail. Tuso din ito eh. Tuso talaga ito. Yan. Kaya, sa totoo lang, yung propesya na nakalagay sa aklat ng Tesalonica, yung paglabas ng suwail at yung nasabi doon na hindi pa darating yung araw ng Panginoon hanggat hindi nagaganap yung huling paghihimagsik. Ipapakita ko sa inyo, basahin ko yan sa inyo. Wait muna. Ito na. Yung sinabi ko sa inyong aklat ng Tesalonica, ito na. Basahin natin ha. Huwag kayong magpadalaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail
na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Ngayon guys, bakit ko ito binasa ngayon sa inyo? Kasi yung propesiya na ito guys, nagaganap na yan sa panahon natin. Kasi, bakit ko nasabing nagaganap na yan sa panahon natin? Anytime na kasi magaganap yung rapture. Yan. Yung mga tao ngayon, yung ginagawa ng karamihan ngayon, pinapahiya yung sarili nila. Hindi ba yan yung paggawa ng kawalanghiyaan, pinapakita nila yung hubad na larawan, hubad na larawan ng katawan nila. Yung gumagawa sila ng kawalanghiyaan sa kapwa-tao nila. Tapos, pinapatay nila yung kapwa-tao nila para sa pera. Yung hindi na sila natatakot sa batas ng Diyos. Ang mga nabanggit kong yan, iyan yung ibig sabihin ng paghihimagsik. Paghihimagsik na yan laban sa Diyos. Kung magagawa mo kaya yung simbas, sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya. Yung ibig sabihin niyang huwag kang mangangalunya, sa ibang pagkakapaliwanag yan. Huwag mong gayahin yung pamumuhay ng suwail. Ngayon, kung ginaya mo na yan, yung katangian ng suwail, yung katangian man ng suwail, yung pagpatay, pagnakaw, pagpapahiya sa sarili, pagpapahiya sa kapwa-tao, pag walang galang sa batas ng Diyos, yung hindi na maibigan sa mabuti, yung walang galang sa magulang, yung hindi na takot gumawa ng krimen, yung hindi na nila pinapahalagan yung karapatan ng mahihirap, hindi na sila natatakot gumawa ng masama sa kapwa-tao. Ang mga yan guys, ang katumbas niyan, ito yung paghihimagsik laban sa Diyos. Nagagawa na yan, yung mga nabanggit ko, nangyayari na yan sa panahon natin. Grabe na yung kasamaan. Baka sabi nga din doon sa aklat ni Timoteo, na sa mga huling araw, yung mga tao ay magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, mapagtunggayaw, mababangis, hindi na maibigin sa mabuti. Yan. Mga propesiya na nandito at sa aklat ng Timoteo at iba pang mga propeta, nagaganap na yan. Ang katumbas niyan na nakalagay dito sa aklat ng Tesalonika, ito na yung kaganapan na paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, na ibig sabihin ay babaeng patutot. Yan. Ito. Yan na yun. Hindi na nila binibigyan ng halaga yung buhay spiritual nila kahit alam nilang malapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Instead, yung panahon na natitira ngayon, gamitin na sa pagsisisi, hindi pa rin sila natatakot. Ginagawa pa rin nila yung makamundong tawag ng laman nila. Kasi bakit? Ang suwail na kumukontrol sa puso't isipan nila eh. Kaya nagagawa nila yung kawalanghiyaan nila sa sarili nila. Binabastos nila yung sarili nila sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng social media. Dahil ito na yung kumukontrol sa kanila. Ito na yung tumitira sa katawan nila ba. Yan. Sabi nga ng Panginoon, halimbawa ako, hindi pwedeng mamunga ang punong may sakit. Hindi pwedeng mamunga ang punong may sakit ng mabuting bunga. Hindi pwedeng mamunga ng sirang bunga ang punong walang sakit. Yan. Kung ito yung pinapatira mo sa buhay mo, yung bunga dyan, kasamaan din. Pero pag ito yung Panginoon niya pinapatira mo sa buhay mo, yung bunga dyan, kabutihan din. Yan. Ngayon, hindi man tayo blind sa panahon natin ngayon. Ano yun ang nangyayari sa panahon natin ngayon, di ba? Yung mga mga matatanda, yung mga dadalawa na yung kulay ng buhok, gumagawa pa ng kawalanghiyaan dyan sa publiko gamit yung social media, yung YouTube. Kasi
pira yung, ay alam, binabalik-balik ko na lang yung sabihin, pag marami kasing views, kasi kumbaga, yan yung kasiyahan nila ba? Pag gumawa ng kawalang hiyaan yung tao, sisiya yung mga walang hiya din. Kasi puro mga walang hiya, di ba? Pero kung nasa Panginoon ka, yung reaction mo dyan, naawa ka lang sa kanila kasi hindi na nila pinapahalagan yung dignidad nila ba? Wala na, yung sasabihin nito, wala na itong pakialam kasi kaya nga yung ibinta yung dignidad niya, hindi yan makikinig dito. Pero sa Panginoon, dito ka sa kalooban niya, kahit umihi ka, ikaw lalaki ka o ihi ka, hahanap ka pa nga ng yung wala talagang makakakita sa iyo kasi mahiya ka ba, di ba? Pero ito, kahit kantutin pa ito ng maraming tao, kahit mag kawalang hiyaan sila diyan sa video, wala yang pakialam. Kasi pira yung dinediyos nito ba? Ito yung nakatira sa mga tao ngayon sa panahon natin ngayon. Ito na yung sinusunod nila. Yan, ang babaeng bayaran. Yan, nakikipag-isa ka sa pamumuhay niya, isa na kayo. Yan, pagdating ng araw, yung tawag nito, yung babala ng Panginoon, yung kumbaga wake up call niya, pag naubos na yung panahon ng Diyos para tayong mga makasalanan magsisi para magbalik loob na sa Kanya, pag naubos na yung palugit na yon, tapos nadatnan ka ng araw ng paghukom, tapos dito ka pa rin yung pamumuhay mo, nananatili ka pa rin dito, hindi mo binigyan ng halaga yung warning niya, patay ka dyan. Happy now, suffer forever. Kami dito, yung namumuhay kami sa kalooban ng Diyos, sino ba nagsabing magsasuffer kami? Hindi, hindi man kami nagkukulang sa pagkain, di ba? Tapos yung mga naranasan namin kapayapaan dito sa namumuhay kami sa batas ng Diyos, yung kaginhawaan, kapayapaan sa puso't isipan, yung kalusugan ng pangangatawan, hindi nyo yan naranasan kasi yung sa inyo lang yung tawag ng mundong to. Yung mga immoralidad niyo diyan. Yung wala na. Diyan yan, bahala na kayo diyan. Marami yung pwedeng ipinta sa inyo eh. Pero dito, pag dito ka namumuhay, kahit makasalanan ka, pero lahat ng mga nagawa mong kasalanan, may sinusumbungan ka diyan. Love God of mercy to eh. Di ba? King of mercy, patawarin niya ng Panginoon. Kasi ito yung ibig sabihin, di ba? Hindi sila nagsinungaling kailanman. Bakit hindi nila yung mga taong 144,000, hindi nila tinago yung kasalanan hindi sila nagmalinis at laharap ng Diyos ba? Inako nila yung pagiging makasalanan nila at lahat ng kasalanan nila, sinurinder nila yan sa Panginoon. Kaya yan yung ibig sabihin dyan. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Hindi yan literal. Talinghaga yan. Yan. Kung ito yung papatirahin mo sa puso mo, yung benepisyo na makukuha mo, kasaganahan sa pagkain, kapayapaan sa pamilya, tapos kalusugan sa pangangatawan, kasi iwasan mo yung masasamang bisyo, di ba? O inisip mo ba, pag nasa Panginoon ka, di ba? Iwasan mo yung mga bisyo na nakakasama sa katawan mo. O yan. Iwasan mo yung mga babaeng nakakasira sa pamilya mo. Yan. Iwasan mo yung mga barkadang nagiging dahilan para mahatak ka sa kapahamakan. Yan. Malayo ka sa trouble dyan. Pag ito yung ang batas ng Panginoon yung sinusunod mo, pero ito yung batas na sinusunod mo, kayo na yung kumuon dyan. Marami yung dito, kapahamakan na naghihintay. Yan. And the end pa, yung pinaka-worst pa sa lahat, pag namatay ka na, doon ka pa sa dagat-dagatang apoy papupunta. Dito, nabubuhay kami sa mundo, yung mga Kristiyano dyan. Kahit simpleng pagkain natin, umuulam lang tayo ng dyan, yung toyo, at saka, ano ba yan? Pero, may kapayapaan tayo sa isipan. Yung may kalusugan tayo, may kakuntintuhan tayo, yan yung nakaka-advance talaga pag nandito ka, kahit mahirap ka, pero may kapayapaan ka pa lagi sa puso at isipan mo.
wala kang kinatatakutan kasi hindi man tayo dapat matakot mamatay kasi lahat naman tayo ng taon, di ba? Mamatay man tayo. Yan. Masaya. Masagana pa yung pamumuhay natin dito sa mundo pag namatay na yung katawang lupa natin, makakasama pa natin siya sa buhay ng walang hanggan. Pero ito, patay. Sigurado ito sa impyerno. Kasi ito si Satanas kasi, guys. Naghihintay lang ito ng panahon para hatulan siya ng Diyos eh. Kaya yan yung ginagawa niya, nandadamay na lang siya ng mga tao para nang sa ganon, marami sila magdusa dun sa impyerno. Kasi darating talaga yung araw, yung mga anghel dyan, yung mga falling angel, kumbaga ba, kasabot ni Satanas, hatulan sila ng Diyos kasi ginawa ng Diyos ang impyerno hindi para sa mga tao, kundi para sa mga anghel. At yung mga anghel na yan, itatapon din yan sa nagdagat-dagatang apoy. Yan. Kaya yung ginawa nito, habang may panahon pa siya, ginagawa niya yung lahat ng paraan para marami siyang mahatak papunta sa impyerno para tabla-tabla na. Yan. Kawawa yung mga tao dyan, yung ayaw makinig sa mga warning sign, yung digmaan, yung lindol, yung kalamidad, yung bagyo, yung sign na binigay ng Diyos mula sa langit at saka sa buwan at saka sa araw, yung pupula yung buwan, tapos magpapakita ako ng makapal na usok, yung mga clouds dyan, akala nyo walang kahulugan yan, may mga ibig sabihin yan, mga sinyalis din yan, yung mga lindol, yung tagutom, yung mga ugali ng mga tao ngayon, mga sign din yan na nabubuhay na tayo sa mga huling kapahunahunan. Ayan, sinasayang nyo yung panahon, dapat wag nyo na, kayo bumalik na kayo sa Panginoon, wag nyo na ipagpabukas pa. Kawawa talaga kayo. Yan. Yan yung ibig sabihin sa video na ito. Yung tinutukoy sa aklat ng pahayag, yung 144,000 na sinasabi itong hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa sa babaeng ito. Yan yung ibig sabihin niyan, hindi sila nakisalo sa uri ng pamumuhay niya. Baing suwail. Yan. Ito yung ini-explain ko na yan sa unang video ko. Dito, na-explain ko na yan dito. Yan. Explain ko na yan dito. Guys. Yan. Yan. Yan ha. Yan yung ibig sabihin dyan. So, I hope nabigyan ko kayo ng kaunawaan patungkol sa pahayag na nakalagay dito yung 144,000 na katao na tinubos. Hindi yan literal. Kundi isa yung talinghaga. Mga taong namumuhay ng may kabanalan, namumuhay sa kalooban ng Panginoong Hesus. Yan yung mga taong maliligtas. Pero may mga maliligtas pa kasi ito yung unang handog ba? Upang maging unang handog. Yung 144,000 hindi lang ito maliligtas, mayroon pang iba, pero ito yung unang handog lang kumbaga. Unang alay. Tapos may susunod pa nito. Yan. Yun na yun guys. So God bless sa inyong lahat. Yung katanungan ng mga tao dyan, yung patungkol dito sa 144,000, hindi nyo maintindihan, pues ito na yung kapaliwanagan. Ito yung mga teksto na sumusuporta dyan. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikiapid sa kanya? Kung nakikiapid ka sa pamumuhay ng babaeng ito, isa na kayo dyan. Pag dumating yung araw ng paghukom, kung saan ito itatapon, doon ka rin itatapon kasi naging isa kayo, di ba? Ayan na yun. Hindi ko na pahahabain guys. So, good luck and God bless inyong lahat. I hope na pagbalik loob na kayo sa Panginoon kasi yung rapture anytime magaganap talaga yan sa taon na ito. Yung nuclear war kasi yung katapusan ng mundo eh. Yan na yun.